acceptance of the report of the membership development officer? Any motion for the acceptance? The approval will be later, no? After the open forum. Do you have a motion? Yes. Second? Second motion. Second motion. So we have already accepted the report of the membership development officer. All matters arising from the report would be discussed during the open forum. Para pag-usahon na lang nato tanan, no? Isahon na lang na. Just list it down. Ito yung mga reserved question. May I now call on the next officer who will render his report, the report of the finance, the National Treasurer, Brother Megan Ferdinand Baha. Hello, no. Ayong aga sa iyo tanan. Amen. Kung mano ay sikso ka mo kumahaw. O ay ka mo simbalon. No ay sa panaw. Ay, mahina ang reaction natin. No? Anyway, yung ganito ang gagawin natin. Isasubmit ko ngayon yung ating financial report, no? Kung saan tayo nagsimula, saan tayo ngayon. Actually, nung pumasok kami no, after election last May 11, 2011, no? Nagsimula kami sa scratch. Wala talaga kami ng isang kusing. No? Kaya nga kami nagsusumikap, umikot kami sa buong Pilipinas para makakuha ng donasyon, makakuha ng pera para to support the Operation Domigan Society. No? Ito ngayon, paano kami nakakuha ng mga pundo. Ito yung ating source of fund. No? Ating source of fund. Ito yung mapera natin kung saan ang gagaling. Number one, doon sa mortuary fund. Ito yung inikot namin, no? Bininta namin sa inyo. However, no, please, medyo nagpanghihinayang. Sa buong Pilipinas, there are only 261 migrants na nag-accept ng programa natin sa mortuary na may membership fee na 100. Then, itong pangalawa, explanation. Ito yung pinuntahan natin ng mga may kunting, abunan sa kunti, ng mga brothers natin nagbigay ng a total of 26,400. No? Ito yung personal nilang pinigay, tulong. Then, ito yung pledges ng mga officers. No, after our election meeting in Cagayan de Oro, no, nag-pledge kami na magbigay. Ito yung ating nakulita is 30,800. Then, nung right after the convention, nag-misa tayo noon. No, ito yung ating donation na connection sa misa. Itong 1,670 to 170 centavos. Then, ito yung naipinta namin doon sa t-shirt, sa stickers at others, itong 13,700. Ang malaki, ito yung pinta natin sa ID na 55,475 pera, no? Pera 317 IDs ang pinagawa namin. Tapos at 175 ito yung total na cost, no? 55,475. Siyempre, pag may pera tayo, kailangan gastusin natin yun. Hindi natin pwede kitago, di ba? So, kailangan gastusin natin kung paano naman namin ginastos itong pera natin. Ito naman ang resulta, no? For the information of everybody, mayroon tayo ang pera natin nakadeposito sa PNB account, no? Doon sa Claveria. In the name of the Legal Society Philippines, no? May account tayo doon. Ang pera natin, no, sa mortuary, 26,100. May namatay tayo na isang kapatid na membro ng ating mortuary, no, na nasa Panabo, in the name of Joseph Rabanis, no. Namatay siya. Ito yung kanyang application at yung chiki na ibinigay namin, no. Ito nakaserox yung chiki in the name sa kanyang asawa in the amount of 2,330. Kasi at that time, there are only 233. Nagpamembro pa noon sa mortuary, kaya ang naibigay natin is only 2,330. So yung 26,000 natin yung mortuary, hindi natin pwedeng galawin yun for any purpose. Kailangan yung pera na yun, naka-reserve talaga for the purpose ng mortuary. Doon sa patay lang natin pwedeng ibigay.
So yung pera natin na 26,100 sa mortuary, bawasan natin ng 2,200, 330, may natira na 23,770 as of today. Now the rest, no, ito ngayon paano namin ginastos ang pera na nalikom namin for 2 years. Ang malaki na ginastosan namin is napunta doon sa renta ng ating opisina. No? Kaya nga nung nag-meeting kami dito sa Iloilo last year, noong nakaraang taon, ay girecommend ko mismo doon sa ating chairman at sa body na kailangan to stop na yung pagrenta doon sa opisina dahil kukulangin yung ating pondo no wala tayong other source ng income, mauubos ng pera ng mortuary pupunta doon sa renta. Kaya right after noon sa meeting natin sa Iloilo, no, ginhinto na namin ang pagbayad ng renta doon sa opisina sa Davao. So bababa, tingnan mo yung total, no, ang pera, ang total na nagastos namin is 124,194 ang 24 centavos. Ibawas mo yun sa taas, may natira tayong pera na 6,183 and 50 centavos. Yun ngayon, ang pera nandyan sa ating account sa PNB sa Davao City. Now, as of March 6, no, na bago kami malis ng Davao, with bank certificate, no, ito yung bank certificate, may pera tayo doon sa ating account na 40,177 and 43 centavos. Bawasan natin ang amount na 26,000 doon sa ating mortuary, no? Kasi hindi pwede natin galawin yun. Then mayroon kaming payables, may babayaran pa kami, no? Siyempre basta nagka-negosyo ka, may gastos sa bigay, no? So kinangalan, may payables pa kami doon na 10,000, no? 10,223 and 93 centavos. Ang pera doon is 40,177 and 43 centavos. May cash on hand kami. Siyempre kailangan nakalakat kita. May revolving fund kita. May cash kami on hand, no? Na 3,000. So ang total na pera ng Megans is 43,177 and 43 centavos. Bawasan natin yun, yung mortuary na 23,000 kasi hindi pwede yung galawin. Ang natira na pera ng Megans is 16,407 and 43 centavos. Bawasan ng aming payables, no? Kaya balance, antay, no? Ang pera na matira is only 6,183. However, may additional pa tayo na mga merchandise. Kung titingnan ninyo sa collectibles natin doon sa ating bylaws, ang napunta doon kay Brad Team, no? Brad Team, kandoon naman limang kupya tayo doon. So nagka-cosyo ng 2,500. Kay Juwitan sa Marvel, meron tayo doon na 1,000. Ang kay Brad Fred, binayaran ka na kahapon, no? Kasi nakalimutan niya lang daw. Iba na yung tumatanda eh. Kailangan na-remind, no? Binayaran niya yung kanyang kwan kahapon, no? Yung bylaws. So meron tayo ang collectibles sa bylaws na 4,600. And then meron tayo collectibles sa ID, no? 42 pieces yung napunta sa Basilan, no? I-explain ni Brad Sandy yung mamaya what happened doon. May collectibles tayo doon na 7,350. Tapos yung ID sa aming kamay ngayon na 42 piraso. Pag i-claim yun ng mga may-ari, nag-value din ng 7,350. Total na collectibles sa ID is 14,700 plus collectibles sa bylaws na 4,600 with a total of 19,300. No? So plus 19,300 plus yung pera na 6,100 na tira ang Megans ngayon na 19,000, no? Na 49,253 yung magiging pera sana kung makulikta natin yun, no? Now, mga kaibigan, mga kapatid, ito yung problema natin. Any organization, kahit sino man sa atin, we cannot exist without money. Now, saan tayo kukuha ng pera? It's only to our members. Hindi tayo mag-rely on other people. So, kailangan magtulungan tayo, no? Ibigay nyo ang inyong tiwala doon sa ating mga officers. In order for us to move on. Huwag na natin, huwag tayong magdalawang isip. Kung titingnan nyo ang pinakamaganda sana, no? Sa nangyayari natin sa atin ngayon, no? Matanda na lahat, tumatanda na.
we have to support yung ating mortuary. Yun ang magandang programa para makatulong tayo doon sa ating mga kapatid. No? So, total na pa natin is, kung mapansan ito, no, ang pera natin is 49,253 50 centavos. So ito na, no, ang total natin is 49. Yung pera natin sa pera natin na natira is 6,183.50 centavos. Yung ating collectibles is 19,300 plus yung mortuary natin na 23,770. Ang total na pera na dapat naman dyan sa ating account is 49,253.50 centavos. So, Mr. Chairman, ito na yung ating financial report ng ating organisasyon. Maraming salamat po. Thank you very much, Brother Megan Fernando Paha. Yang buhok niya, parang yan, pinatina niya lang yan kaya pumuti. No? Huwag yung sabihin na may edad na.